Hindi totoo na walang yumayaman sa pagiging empleyado. Kasi may mga kilala ko Oo. nga ang bonus nila 1 million, 2 million sa kumpanya. Sabihin mo bang hindi sila yumayaman? Life ng entrepreneur is figuring it out along the way. Wala talagang Totoo, totoo. naka-figure in advance kung ano yung mangyayari. Parang may kanya-kanya tayong cards sa buhay natin na nakahain sa atin. So kung ano yung meron sa'yo, opportunity, may kanya-kanya naman tayong strength. So para sa akin, hindi ko minemenos yun na empleyado, hindi ka yayaman. Nagagawa rin ng social media ngayon, nape-pressure yung generation ngayon na Oo. akala nila pag nagnegosyo, ganun kadali. Lalo na yung issue ni diploma o diskarte, diba? So good evening sa lahat and welcome to all of the viewers. Welcome to the first ever episode of Mindshift Podcast. Busy si Mrs. Kaya ako muna ang mag-host for today. So good evening sa lahat, good day kung hindi man gabi dyan sa inyo. Kung nga pala ulit si Angelo Altarejos, isang negosyante. And I'm here with Ma'am Itchel Salazar with Bien's Pizza, Chicken and Pasta Restaurant dito sa Amadeo, Cavite. Ayan, welcome po sa Bien's Amadeo, Sir Angelo. Thank you, Ma'am Itchel, sa pag-invite sa amin dito. Ang ganda pala ng venue nyo, no? Ay, thank you po. Thank you. Ayos dito. Kasi, kailan po ba nag-start itong, Bale, yung pwede nyo Bien's, po ilap? yung Bien's, nag-start siya November 2023. Ang Okay. totoo niyan, bago pa lang talaga yung business namin. So, Okay. so far, natutuwa naman kami kasi syempre marami na ring happy dun sa food namin. Okay. Sige. Kamusta naman po ang inyong food? Ayos kanina, nung trinay ko yung spinach cheese pizza ba yan? Ano tawag doon, ma'am? Creamy spinach. Ayun, creamy spinach. Kakaiba yung cheese na flavor nun. Parang dinaig pa yung isang kilala nating pizza Ay, wow. brand dito sa Pilipinas. So anyone na near, feel free to visit Bien's Amadeo dito po. Di ko pa na-try yung chicken mamaya try ko bago umuwi. And focus muna tayo sa podcast. So syempre tayo mga negosyante, maraming interesado sa mga bagay-bagay sa iba-ibang industriya ng negosyo. So meron din syempre ganito, restaurant business, e-commerce business. Ngayon tayo naman ay mag-explore sa mga startup dito sa Cavite na sa restaurant naman kila Ma'am Itchel. So Ma'am Itchel, ano po ba ang background nyo bago kayo nag-start pala ng ganitong business, no? Para malaman din ng mga manonood natin. Background. So, Lapit empleyado. nyo na lang po, Ma'am. So, ayun, empleyado. Naririnig nyo Hanggang naman, ngayon. Ma'am? Okay, sige. Hanggang ngayon, empleyado pa rin naman ako. So, IT pa rin naman ako. Hindi ko na lang i-mention yung company name. Mm. So, background, yun, basically, IT, tapos nag-a-attempt ako mag-business. So, ayun. So, sa ngayon, employed pa rin ako. Okay. So, yung ilang years ka na nag-employed pala so far, Ma'am? Mga 20 years na. 20 years na rin si Ma'am. So, 20 matagal years din ang na. experience niya. Ako kasi, employed din ako for about a decade din bago ako nag-start ng business. Talaga. So, sa case mo, ilang taon ka na nag-business? For now, mga magpa 5 years pa lang, yung unang naging successful. Kasi isa pa lang yung medyo sinwerte-swerte na negosyo na sinimula namin. Di ba usual naman sa mga negosyante, maraming nagpe-fail na mga venture sa simula. Parang nagkaroon kami ng 5 failure bago umandar yung isang online store namin. So si Ma'am Itchel is employed na for about 20 years, no? Ano po, graduate po ba kayo ng college or paano po ba kayo napunta sa ganyang industry? Graduate din talaga ako ng IT. Yun talaga yung course ko. So, pamantasan. Graduate ako ng pamantasan. So, ang tawag sa amin, PLMAers. Hello. So, mga PLMAers dyan. Mga batang scholar ng Maynila. Hello. Oh, yun. And then, IT, no? Opo. So, paano nyo naisip magsimula ng negosyo? Paano naging path nyo? Paano nyo nasimulan to si Bien's Pizza? Okay. So, ako, ang idea ko ng business, dati hindi ko naman talaga siya naiisip. For some reason, mahilig kasi ako mag-travel. Sa totoo lang, mahilig ako mag-travel. Lalo na nung bago pa lang ako na nagtatrabaho. Kasi syempre, alam mo yun, yung pagbagong sweldo ka pa lang, kagraduate mo pa lang. Ang sarap mag-travel. So, yun, nagbibili talaga ako. Tapos, so, nag-travel ako. And then, medyo may pagka-adventurous din kasi ako. So, nag-try ako ng hiking. So, yung
mga highest peaks sa Pilipinas. So, Mount Apo, Dulang-Dulang, Kitanglad, so Pulag, so yung mga, tapos mga major hikes. So, nag-enjoy talaga ako doon, nag-enjoy talaga ako mag-travel. Tapos later on, into biking, into triathlon na try ko. So, ang sarap, ang sarap. Kaso yung lifestyle na yon, napansin ko, yung mga kasama ko, mga businessman. Mm. So, parang paano nila nasusustain yung ganong lifestyle. Mm. So, doon talaga ako, yun talaga yung, parang masasabi ko na, bakit nga ba hindi ko ginagawa mag-business? So, para madaling mag-register sa mga gusto kong races, mga maka-hike, maka-travel, naisip ko na baka kailangan ko rin mag-business para later on, maging ganon din yung lifestyle ko. Parang, na-motivate, naging inspiration ko sila. So, napakababaw ba? O ewan ko, basta yun yung personal ako. Yun talaga yun. Saka bukod sa gusto ko syempre na mag-business at saka syempre, maahon din yung buhay namin. Hindi naman kasi kami mayaman. So, marami naman nakakilala sa akin. Hindi naman talaga kami mayaman. So, ayun. So, ina-attempt ko na parang mabago din yung buhay namin and sana makuha ka din yung lifestyle na pinapangarap ko nung mas maaga, 'di ba? Alam mo yun, yung feeling mo later on triathlon ka na lang, biking, tapos travel. Pinapangarap ko yun. So, sana makuha ko pagdating ng araw. So ano pala talaga, no? More on athlete and sporty ka pala, no, Ma'am Itchel, no? Oo, medyo noon. Kaso ngayon hindi na ako pala gala. Kasi nga nagtutok na sa business. Okay. Opo. Ngayon, paano naman, 'di ba, since tayo, syempre, ikaw from employment ka nang galing. Paano mo na-discover yung mga recipe? Paano gawin niyang pizza, spaghetti, chicken? Anong storyline pala niyan? Paano niyo na-discover na bakit yan yung business na pinasok niyo? Okay, so sa totoo lang, nag-start yung business ito, epekto to ng pandemic. Epekto ng pandemic. So, yung mga time na pinapauwi yung mga empleyado galing Manila. Kasi nagtatrabaho ako sa Manila eh. So nung pandemic, talagang nakakamiss yung mga pagkain. Mahilig kasi ako mag-order, Grab, ganyan. So, Grab food. Ayan, punta ng kung saan-saan. So, yun talaga yung pag nasa Manila ka yung convenience ba. So, nung pagdating ko dito, walang mga kainan. So, kung meron man, sobrang kakunti lang. Mm. So, mahilig kaming kumain, mahilig ako sa pizza. So, totoo, doon lang talaga nag-start. So, inikot ko yung mga kainan. So, wala talagang pizza na nagugustuhan ko na nakatulad na natatry ko sa Manila. Maraming masarap doon eh. So, hindi ko na lang i-mention. So, sabi ko parang hinahanap ko yung lasa ng gusto ko sa pizza. Pero hindi ko mahanap sa mga pizza na nakakain ko dito. So, doon nag-spark sa akin may gap pala dito. May potential sa maging business. So, yung idea ko kasi sa pagbi-business is kung ano yung may gap, kung ano yung wala doon sa lugar nyo, parang yun yung sa akin yung preference ko na parang doon yun yung gusto kong pasukin. Yung wala akong masyadong kalaban or konti lang talaga. Ibig sabihin, magkakaroon ng need. So, wala masyadong option. So, wala naman akong kasi ang Amadeo, kilala yan sa coffee shop. So, yung iba, akala nga nila nung tinatayo yung business namin, kala nila coffee shop. Pero kasi yung thinking ko is, gusto ko i-fill yung gap kasi yun yung parang nakita ko wala dito eh. Pizza talaga na medyo, masasabi ko na high quality. So, yun. Meron namang mga pizzahan dito pero hindi ganun level eh. Hindi ganun yung level. Tapos, ayun, nag-start lang. Tapos order online. Tapos yung mga kainan dito, talagang tinitikman ko. May mga lumalabas naman dyan. Yung iba sobrang mahal, yung iba sobrang sakto lang yung presyo. So, kaso hindi niya namimit yung gusto ko sa pizza. So, ginawa ko talaga. Yung YouTube lang talaga ako nung una. So, pinag-aralan ko yung flour, yung timpla-timpla ng dough, ganyan. Sarili lang. Tapos, lahat lang ng available na ingredients binibili ko sa supermarket. So, ganyan. So, gawa-gawa lang. Tapos later on, nagkaroon ng isang opportunity na, nag-start kasi ito yung business namin, franchise. So, pero kasi sa ngayon, sarili na namin yung brand. Mahaba yung istorya noon, pero to cut the long story short, brand na namin yung Bien's Pizza. So, ayun. So, doon nag-start. Tapos, dahil nga lahat kami talaga sa family namin mahilig sa pizza. So, nung naisip namin yung idea, ang totoo niya, nang kasama ko dito sa business, mga kapatid ko yung kasama ko dito. So, nung namin yung idea na, sige, try nga natin. So, nakita namin yung potential. Tapos, luckily, since taga Amadeo kami,
meron kaming space dito na hindi naman nagagamit. So, naisipan namin na i-utilize yung space namin. So, ito na ngayon. Ito yung place namin ngayon. Okay. So, talagang ano rin, family business pala to, i-consider, no? Mm. Magkakasama po kayo, no? Mm-mm. When it comes naman sa ganun na pag-i-start ng business, may mga usual struggle ba pag family members o ano ang mga okay lang ba siya naging maayos naman at smooth lang ba yung operation or paano nyo na-arrange bilang family members yung pagsisimula ng negosyo? May pros and cons talaga siya eh. So, hindi ko masasabi na suwabe lahat. Kasi from time to time, hindi naman yan maiiwasan na minsan hindi kayo nag-agree dun sa mga gusto nyo. So, nangyayari naman talaga yun. So, hindi ko masasabing swabe. Pero hindi ko naman sinasabing wala siyang advantage. Kasi advantage kasi yung kapatid ko yung nagbabantay. So, natututukan din talaga namin yung negosyo pag alam namin kung ano yung may kulang, ganun. So, kailangan mo lang i-balance. So, sa case namin, ako yung bunso. Then, no, totally bunso. Ako yung pinakabata. And then, ako yung parang, nag-start kasi nung yung idea. So, parang ako yung nagmamanage na overall. So, may konting struggle kasi yung mga ate ko tsaka kuya ko yung kasama ko. Pero at the end of the day, isa lang naman yung goal namin. So, kahit minsan, normal naman yun, hindi kayo minsan nagkakasundo sa mga gusto. Pero at the end of the day, isa lang yung goal nyo. So, babalik lang din kayo sa parang, okay, kailangan lang natin itong asikasuhin. At kailangan lang natin i-solve yung problem. So, wala naman kaming masyadong problem doon sa part na yun. So, parang ang ginawa nyo rin diskarte, ma'am, no? Parang kung ano yung mga kaya nyong skills nyo, binase nyo rin sa kung ano yung kaya nyong pagfokusan, ano? Yes. Actually, yung kapatid ko sa kitchen, mahilig na din talaga siyang magluto. At meron siyang mga small business noon ng pagkain. Pero hindi pizza. So, yun talaga, may, talaga siya sa pagluluto. So, yung nakita ko yung yung advantage na yun, sabi ko sa ate ko, umuwi ka na lang kaya ng UAE. Kasi nasa UAE siya eh. So, before. Sabi ko, i-manage mo na lang yung business natin. Tapos, syempre, natagalan din kasi parang niligawan ko din yung kapatid ko para mapauwi ko siya eh. So, ayun, nung huli naman na-realize siya din na, sige, parang okay, at least business naman natin yun eh. So, ayun. Kaya yung mga masarap na pizza, pasta, limat natin kinakain yung kapatid ko talaga dyan ang susi. So, ako hindi na ako masyado sa kitchen kasi iba na yung, kasi nagtatrabaho ako. So, doon naiintindihan ko lahat yung operations. Hinati-hati namin kung ano yung strength niya. At sige, tutukan mo yan. Kasi pwede namang din ako doon eh. Pero kumaga, kung ano yung strength mo, sige. Oo, saka kasi diba ang hirap din pag maglalampasan kayo, wala kayong designated area, no? Hindi mo may iwasan na, dyan ka lang muna, ako na bahala dito. Oo, basta pag sa kitchen, kapatid ko talaga bahala siya dyan. So, hindi ko siya masyado, lang ako, nagko-comment ako, pero yung decision, basta sa kitchen, sa kanya yan talaga. Saka ako yung taga-tikim. Taga-tikim talaga, pasado ba to? Konti pa. Hanggang sa pare-pares na kaming nag-agree, so sala kami nagre-release ng product. Pero matindi rin pala ang work ethic mo. Ibig sabihin, may pumapasok ka pa niyan sa morning. Anong oras ng schedule mo for work niya? Yung pasok ko kasi sa office, sa bahay pala. Sa work. Work from home nga pala, no? Work from home eh. Work from home. So, maganda rin. May RTO naman, pero yung normal na work from home oras is 2 p.m. to 12 a.m. 2 p.m. to 12 a.m. So, may time naman sa umaga, minsan nakakabisita ako. Pero since kayang-kaya ng kapatid ko okay naman siya. So, weekends, nandito ako talaga. Weekends. Okay. Ngayon, lang talaga. Sige. Ang mga next na questions naman natin is, ano nga ba, pagdating sa restaurant business, ano ba ang mga usual challenges niyan? Para at least may idea rin yung mga nanonood natin. Usual challenges. Sige. Number 1 dyan yung mga supply. Kasi yung supply, up and down yung presyo niyan. So, syempre may costing kayo, 'di ba? So, yun yung kailangan mong bantayan, yung costing nyo. So, minsan yung supplier mo biglang nagtataas. Tapos, titingnan mo, teka lang, mas mura dati dito tapos kahit yung existing supplier mo, nagmamahal, ganun. So, yun yung isa sa kailangan mo bantayan, isa yun. So, ano pa ba?
wala naman akong masyadong issue sa mga nasisirang pagkain, sa Mm. mga tawag dito waste. Hindi naman minimal naman yung waste na dito sa pizza house namin kasi um ano ba? Hindi ko hindi naman kami nagluluto pag walang order. Hmm. So, yung mga dough namin nasa nasa chiller, ganun, or nasa freezer. Tapos kapag ka may o-order saka lang namin siya iluluto, ihahantos. So, merong ways pero sobrang maliit lang. Maliit lang talaga. Hindi ganun ka hindi katulad ng for example, nagluluto ka for example ng ulam na kapag hindi nabili yung ulam, Oo, sayang masisira eh, na no? or kakainin nyo. Sa amin hindi naman ganun. So, Ah. namamanage naman namin yun. So, ano pa ba? Well, yung ano pa ba? Sa pagkain, hindi, normal naman sa business yung minsan yung sa tao eh. So, pwedeng hindi lang siya sa business applicable na pang restaurant ba? Ano pa ba? Oo, kasi yung ibang restaurant, 'di ba, ang hirap i-maintain ng inventory, minsan na-overstock lalo pag yung mga gulay, 'di ba, madaling masira 'yon, yung mga Oo, ano no. oo. So Oo. advantage din pala sa inyo dito kasi Oo, at medyo sa part na yun, wala masyadong problema. Mm. Pero syempre, importante yung inventory mo. Pero kumbaga, yung mga nabubulok, hindi siya maliit lang yung chance. Minsan, pwedeng na tumatagal lang yung sauce or yung chicken, pero sobrang paminsan lang talaga. Pagdating naman sa tao, wala naman masyadong problems ngayon sa handling nyo pag sa ganitong pizza restaurant. Sa ngayon, wala naman. Okay pa naman yung mga tao ngayon. Hello, shoutout sa mga Ilan ngayon nga pala Yes, ang ano team. nyo dyan sa team nyo ngayon? 4 sila, 5 kasama yung kapatid ko. Ah. Pang-anim ako. So, ayun, okay naman sa ngayon. So, syempre yung mga previous, syempre hindi mo yun maiiwasan, minsan nagkakaroon ka ng problema. Pero luckily, ngayon, okay naman, wala naman ako masyadong problem sa tao. So, yun. Thankful naman ako. Sana magtuloy-tuloy. Madalas ka rin ba mag-hire kagaya namin? Mabilis ka rin? O mabilis ka rin magtanggal, Char? Sa tingin ko, hindi naman kami mabilis magtanggal. Siguro, yung mga tao namin na nandito, sila yung mga umalis eh. May mga kanya-kanya silang reasons. So, hindi ko masasabing dahil sa amin. May kanya-kanya silang dahilan na parang may mga plano na sila before pa sila pumasok dito sa tindahan namin na dumating yung opportunity kaya sila umaalis. May mga ganun akong Pagdating sa pagmamanage sa kanila, parang ano lang din ba? Kagaya rin sa corporate lang na tinitraining nyo or paanong diskarte nyo ba Yes, dito? ganun din talaga. So, tingin ko advantage talaga na empleyado ako dati. Hanggang ngayon empleyado ako kasi makukuha mo din yung yung pagmamanage ng mga idol mong managers. Oo. So, alam mo, naalala ko, yung manager ko dati, ganito yung ginawa sa sa ka-teammate ko na matigas yung ulo, hindi sumusunod, ganun. So, ikaw, meron kang idea na, parang pwede kong gawin sa kanya to makulit ka, ganun. Parang ganun. So, malaking tulong yun. Kasi may mga na-encounter din akong managers na magaling talaga. Hindi naman lahat ng managers magaling Oo. pero meron talaga ikaw ma-encounter na managers na ang galing niyang magpasunod ng tao. Saka yung napapansin mo kapag pag nung nag-start na tayo ng business, may mga certain aspects sa corporate world na, kaya pala ganun, ginawa nila yun. So, bigla mo marirealize na nandun ka na, gumagawa ka na ng sarili mong business. Ayun din pala yung same na sistema Totoo. na pwede nating gamitin. Like, Totoo for yan. example, sa mga Agree. saan ba to? Sa mga, kunwari, may mga memo. Yan. May first written warning, may second written warning. Mukhang madami na naging tao to sa Sir Angelo. Hindi, yun sa amin kasi, di ba hindi natin naiwasan bilang negosyante is pag dumadami, syempre hindi naman, pwedeng lista mo lang sa hangin or sa memory natin. Nakakalimutan natin pag dumadami ang tao, nagpapatong-patong yung mga nagagawa nilang mali. Kaya mainam talaga na naka-written lahat, documented. Yun yung may advice ko sa mga lumalaking negosyo. Make sure nyo rin. Kasi on the other hand naman, yun din yung makakatulong din sa empleyado. Na, di ba kasi yung iba kapag walang documentation, minsan di natin masabi. May mga empleyado na dumediretso ng mga government agencies like DOLE. Di at least ikaw, kung meron ka mang terminable offense na binigay, pinataw sa employee, is make sure din natin na documented
Para hindi rin Mm. masasabi na nag-power Alam mo, trip lang tayo. nasa ano na rin ako, nasa phase na ako na papasukin ko na rin yan yung ano. Kasi sa ngayon, dahil konti lang employees ko, hindi pa Mm. siya ganun kadami. So, hindi pa ganun karitin lahat ng mga documents ko. So, yun yung gusto ko din next na gawa ng paraan. Siguro Mm. makakatulong din si Kasosyo HR. Oh, yun. Yun Yun, nga yun. pala. Shoutout natin si Kasosyo HR, ah. Pare-pares kami pala member ng Kasosyo Malupit Group. So, kung interesado kayo na makita pa yung mga iba-ibang negosyo doon, yun talaga is mga legit na hiwa-hiwalay na businesses. Hindi siya parang MLM, talagang may kanya-kanya po kaming industry doon. So, check nyo po Kasosyo Malupit Group. Malupit talaga yun. Oo, Yung group na malupit. yun, Doon kami totoo. nagkakilala. And then, join KMCC. Join KMCC program Yes, pagka join KMCC. kung Ayan. talagang seryoso kayo na gumawa ng mark for your business and also creating your own self-brand, kagaya ng ginagawa namin ngayon ni Ma'am Itchel, check nyo po yung KMCC program ni Kasosyo Arvin Orubia. Siya po yung mentor namin. Batch 1 po kami. Napakagaling po ni Kasosyong Arvin. Wala po akong masabi. Shoutout sa batch 1 and batch 2. Yan. And meron na ngayon batch 3 sa malapit na. Oo nga. Grabe, ang lupit. Sa 1 month tayo tinuruan nun ni Kasosyo Arvin. No, Oo, grabe. Tapos 6 hours, walang Oo. tigil. Sobrang, nung pagkatapos nga ng klase natin parang ba't pala akong klase? Parang alam mo yun, parang nasanay ako na may klase kahit busy ako sa trabaho, gano'n. So, alam mo yun, kahit napagkasya ko yung oras ko na 9 to 3, tapos 2 to 12, may paasok pa ako. Sabi ko, parang napagod rin ako, pero parang nung natapos siya, namimiss ko siya, parang yung ano ng gising ko, maaga pa din. So, parang ganun. Ako Labit, naman labit, kasi labit. nun nalilate na ako, puro replay. Yung mga na nga lang, second part na lang of the day yung napapanood ko. Pero grabe, siya, impactful siya kasi hindi lang siya yung methodical ways to create content. Yung mismong pati yung knowledge and wisdom doon yung makukuha. Totoo. Life-changing nga siya So, sa akin life-changing sa siya. akin din. Hindi Life-changing ako makagawa ng ganitong content dati. Grabe, hindi ako para mag-invest sa gamit na ganito ngayon. Pero, andito na tayo at binigyan tayo ng gift Lumabas na... nga din yung daldal ko Lumabas yung daldal ko dahil sa KMCC. Sa totoo lang. Alam mo yung first time ko mag-record, never pa ako nag-post ng anything na ni-record ko yung sarili ko na, alam mo yun, nagbablog. Before KMCC, wala talagang kahit isa, sa totoo lang. So parang, I was like, anong gagawin ko? Unang record ko. Para akong, talaga. So, ayun. Tapos lahat ngayon na biglang nagkaroon ng sense, no? Yun din sa ibang negosyo rin, kung hindi naman kayo applicable for KMCC program, make sure po na masabayan nyo ang trend ngayon, which is content. Oo nga, totoo Sa yan. negosyo, pwede nyo i-start muna sa mga photography, and later on, kung medyo sanay na talaga kayo, mas pinaka-best pa rin po talaga is video content. Yan ang di ba? Kayo rin po, di ba, kung customer kayo, bibili kayo sa isang negosyo, di ba? Mas prefer nyo yung may mga videos sila na pinapakita ng product, service, sa marketing, di ba? Mhm. So yun, dito sa Biens Amadeo, yan din. Kung check nyo po yung Facebook page nila, ganun din ang execution. So, Yan, sinisimulan ko i-apply yung KMCC natin. KMCC structure. Yan. So, hindi ko sinasabing nasunod ko na lahat, pero inuunti-unti ko na implement ba. Pero so far, pagka-check ko naman sa page nyo, ang ganda nga ng creatives nyo dito Ay, thank you naman. Oo. Salamat sa aking marketing dyan. Kumbaga, na lang wala nang on-set, ready na talaga siya noon. Talagang may extra level lang talaga na may pinakilala sa atin si Arvin Orubia. Talaga ba? Oy, thank you naman. So, at least hindi sayang yung yung pinagpapagura nung page namin. May nakakapansin pala na magaling daw. Okay? So, balik muna tayo ulit sa usapang restaurant business. Sige, When sige. it comes naman po, ma'am, sa mga gustong mag-start ng food business gaya ng sa inyo, ano po ba ang Food mga may business. advice nyo dyan sa mga naranasan nyo nung nagsimula kayo ng ganito? Ano po bang usual challenges or Ako advices? sa tingin ko number 1, kailangan mong mapag-decidean kung gusto mo ba mag-sariling brand or gusto mo ba mag-franchise. Mm. So ako isa sa feeling ko common na yan yung franchising lalo na sa pagkain ngayon. So kailangan bago mo pasukin yung franchising or kaya sariling brand,
kailangan medyo parang na mindset mo na ba na okay, pag may sarili akong brand, ito yung gagawin ko. Pag may franchise, ito lang yung kaya at pwede doon. So kailangan at least bago mo simulan 'yan, napag-isipan mo siya. Kasi sa akin nung una, yung franchise namin hindi siya nag-work eh. Hindi siya nag-work kasi nalilimitahan kami. So later on, na-realize namin, hindi pala kami pang-franchising na type ng business owner, ganun. So, hindi ko naman sinasabing wala na akong balak mag-franchise ng kahit ano. Pero sa ngayon, yung pizza namin, mas okay sa amin yung may sarili kaming brand. Kahit alam mo yun, kahit anong ilagay namin, pwede. Kahit nga maglagay kami ng bibingka. Oo, no? Diba? Unlike before, nalilimit talaga kami. So yun pala yung cons ng franchising din, guys, para ito na si Ma'am Itchel mismo nagsabi from first-hand experience. Pero ano naman when it comes sa, ayun, tapos yung pros nga, pagka ikaw naman yung may self-brand, edi kaya nyong i-maneuver talaga yung menu nyo, kaya nyong gawin. Tignan nyo yung design ng nila, diba? Dito sa background natin, no? So, eto, kayo na po talaga ang nito, gumawa nito, no? Kami na. Pag sa mga franchisee, talagang may uniform din yan, yun. So, yun ang isang malaking advantage. May konti ding challenge siguro, kung may sarili kang brand, ang mahirap kasi doon, yung branding. So, sa tingin ko, din yun eh. Isa din yun sa magiging challenge kung sakali na magsasarili kang brand. Pagdating sa may mga nakikita kasi ako nagtatanong sa KMG, di ba? Yung tinatanong nila. Nung nag-franchise kayo, under what paper siya? Parang corporation ba siya? Or naging sole prop din siya? Sole lang. Okay. Tapos neto, nag-corp na kayo? Hindi pa. Pero rin, okay, sige. So either way, pwede naman, Oo. Pero kasi kapag hindi kasi ako expert pa sa pag-handle ng mga tax na yan. So, ang may na-receive akong advice is mag-sole lang daw muna. Oo, sa bagay. Kasi kapag under franchising ka, technically, yung mga products mo, parang hindi mo pa rin pwedeng gawin sa'yo eh, di ba? Parang susuplayan ka pa rin nila no? Ganun ba yun? Tama ba pagkakaintindi ko? Totoo. Yun. So, under ka pa rin ng business nila. Ang hirap nga rin sa BAR, no? Parang madodoblehan ka pa, no? Instead na kung sa'yo nakapangalan, at least willing ka talaga magbayad ng taxes. Well, anyway. So, yun. Pero bago pa lang ako, wala pa akong 1 year. So, hindi ko pa masyado na yung ins and outs nung Pero ang galing ng execution nila, ma'am. Tignan nyo. Tignan nyo rin yung Facebook page ng Biens para makita nyo kung ano yung execution nila dito. Plus, yung pagkain, tikman nyo na rin pag pumunta kayo dito. Siyempre naman. Para tayo, di ba? Siyempre proud ako at saka siyempre confident ako na masasarapan talaga kayo sa pagkain namin. Guaranteed. Di ba? Pwede na kayo ang laki pala ng parking space din dito. Tapos, ma-chill lang kung may weekends or pag out nyo sa trabaho, pwede muna kayo dito kumain, merienda o dinner. So yun lang, promote natin si Biens, support natin si Biens Amadeo kasi ito is upcoming brand dito sa Amadeo. Yes. So syempre, goal ko din na ma-reach ko din yung level ng isa sa sikat na pizzahan. Nasa goal ko din yan. So pwede bang i-mention? Hindi. Mainam na wag na lang para hindi na sila makalibreng marketing. Tama. Goal ko din yan. Kasi ako, sa paniniwala ko, syempre, mas masarap yung pizza namin. Syempre. Mas masarap yung chicken wings namin. Mas masarap yung spaghetti namin. Naniniwala din talaga ako doon. So, yun. Alam ko kailangan lang pagtrabahuhan. So, di ba ma'am, kayo, aware na rin kayo sa franchising. Most likely, alam nyo na rin yan pag nilevel to ng franchising, no? Oo nga, next. Actually, may planong mag-franchise sa amin. Yun, no? Meron na talaga. So, siguro, kailangan pa din siguro na medyo tumagal pa yung operations. Sana taon, ganun. So, para talagang mas kabisado. Pero, meron ni Reverse kaso yung Arvin si Joms. Si Sir Joms. So, nag-consult na ako sa kanya kung sakali. Sabi niya, wag po kayong matakot kung sakaling wala pa kayong 2 taon. Kasi ma'am, halos same lang din naman. Sabi niya ganun. So, ayusin lang natin yung papers nyo, ayusin natin yung sistema ninyo, ganun. So, sabi niya, something na hindi ka naman daw talaga dapat matakot. So, pero sa ngayon, workan ko muna yung sa operations, tapos siguro later on,
tina-target ko din ma-open siya ng O guys, franchising. so mga interesado ng franchise din dyan, Imbiens. Punta muna kayo dito para matikman nyo rin yung pagkain. Makita Siguro nyo may rin. mga dalawa na nag-offer sa akin. Oh, yun Kahit pa. bago pa lang kami, nag-surprise nga ako. Tapos minsan may mga bisita kami dito na natikman nila yung pizza. Uy, baka pwede kayong mag-franchise dun sa lugar namin. Sabi niya ganun. Marami ako nare-receive na feedback. So, syempre, nakakataba ng puso naman talaga yun. Kasi syempre, para sa brand na ilang buwan pa lang, tapos parang, mas masarap yung ganito Hindi nyo. kasi Mas ang masarap galing yung ba ganito naman ng nyo. So, execution Ako ba naman din, inobserve ko ba? Ayos din tong Ay, ano thank nila you. dito. Pinaghirapan po talaga namin yun. Sa totoo lang, taon din talaga yung from construction. So, hindi naman madami yung pera namin. Inuutang talaga namin yun sa hardware nung una. Oo, tapos every sahod, nagbabayad ako sa hardware. Unti-unti talaga. So yun, Oo. ano pa nga ba? Ano pa ang may advice nyo, ma'am, sa mga magsisimula ng food business? Ako sa tingin ko, siguro in general, kung mag-i-start ka ng negosyo, kailangan siguraduhin mo rin na yung kahit hindi sa food siguro kailangan alam mo din yung strength mo. Yun. Kasi alam mo, na-realize ko nung nag-start na kami ng business, grabe pala yung test niyan sa utak at saka sa puso. Grabe, mababaliw ka pala talaga paminsan. Kasi andun yung mga times na yung pera mo, pinanghihinayangan mo kung saan napupunta. Tapos, ay, nagkamali pala ako. Dapat pala ganito, sayang yung pera ko. Ganun. So, buti naman kasi syempre, nagtatrabaho pa ako. I mean, nare-replenish ko kapag natatalo ako. Kasi hindi naman lahat panalo Sa simula, lahat yan marami kang error. Kasi para sa katulad ko na hindi naman business yung, wala kami namang business yung parents ko. Wala sa pamilya namin yung may business. Kami lang talaga yung nag-i-start ground up. Yung trial and error talaga. Trial and error talaga siya. Kaya test talaga siya ng puso at saka ng utak. Kasi alam mo yun, kapag hindi malakas yung loob mo, yung tipong konting problema, nawawala ka na sa sarili mo, titigil mo siya Ititigil mo talaga siya. Kasi hindi ko masabing swabe lahat yung negosyo namin Kasi madami yung pinagdadaanan So, ang sakit sa puso paminsan. Pero dapat, ko lang lagi. Dapat, hindi, kailangan lang ng solusyon. Kailangan, hindi, tap mo lang yung sarili mo. Okay na yan, malayo na yung nagawa mo. I mean, konti na lang, maaabot mo na. Parang gano'n. Hindi, konti lang. Konting tweak mo lang siguro. Ganyan, maaabot mo din yung gusto mong mangyari. Makokorek mo din yung problema nyo. So, test talaga ng puso. Siguro pag medyo maedad ka na, feeling ko, mahirap na handle yung emosyon Oo, posible. Kasi lalo kung hindi ka nagte-take ng risk nung early years mo, di ba? Oo, Yun ang mahirap pag di grabe. ka sanay mag-take ng risk pagka kumuha ka na later on life. Pero, Uy. pero meron pa rin naman nagiging successful. Oo Wag naman, natin oo naman, totoo isarap. naman yun. Siguro isa lang yun sa ko, pwede kong masabi na strength, pwede ko masabing strength ko, risk taker talaga ako. Risk taker And ako. lahat naman talaga ng negosyo ng ganyan, wala naman talaga naka-figure out sa atin na ganito yung mangyayari, ganun yung mangyayari. Life ng entrepreneur is figuring it out along the way. Wala talagang Totoo. naka-figure in advance kung ano yung mangyayari. Kaya mainam na rin na kung ikaw magsisimula ka ng negosyo, i-anticipate mo na meron talagang mas mabigat na responsibilidad, mabigat na challenges, at talagang tatransform ka sa journey ng entrepreneurship. Mababago din talaga yung mindset mo once na nandun ka na sa pagnenegosyo. Mababago talaga. Kahit Iba-iba. nga tayo, 'di ba? Ako decade na rin ako, di lalo ka pa, ma'am, 20 years ka na naging employee. Isipin niyo 'yun na medyo na-challenge ka pa, mas na-challenge ka pa rin sa path ng entrepreneurship kahit veterans ka na sa industry or field. So, ibang level din ng pagnenegosyo kumpara sa pagiging employee. Oo, totoo. So, hindi siya escape kasi usual, 'di ba, sa social media parang naisip nila pag negosyante, akala nila malaya na Kaya talaga. nga Tapos ang meron akong napapansin na parang hindi ako nag-a-agree masyado na parang ano ba yung term dun? Parang minemenos nila yung pagiging empleyado na hindi dapat businessman ka para ganito, ganyan. Sabi nila, hindi ka yayaman sa pagiging empleyado. Sabi, may mga ganun talaga. Pero
Sa totoo lang, hindi ako naniniwala. May lumayaman sa pagiging empleyado. Oh, yun din. Magandang topic yan Oo, sa bagay. Hindi ako naniniwalang walang yumayaman sa pagiging empleyado. Actually, kanya-kanyang field lang yan eh. Oo. Meron nagiging successful sa talagang mayaman sa employee na higit ang kinikita sa business. Meron din naman na business na talo yung kinikita sa pagiging employee. Kumbaga, it's a balance eh. Talagang hanapin mo rin yung field mo kung nasan ka. May tinatawag kasi tayong entrepreneur, tapos meron namang intrapreneur. Yung entrepreneur, they make their own businesses like we do, tayong mga negosyante. And then yung mga intrapreneur, sila naman yung mga nandun sa loob ng mga negosyo at nag-a-upskill ng mga knowledge nila, experience nila, and skills nila. And then at that point, doon nila nakikita yung iba-ibang pagpapaandar ng kung paano kumuha ng... isipin nyo ba, yung mga ibang employee binibigyan ng shares ng mga company yan yung mga stocks, yung shares. Kaya yung iba doon, nagiging empleyado hanggang CEO sila umaabot kasi sila na rin mismo yung parang trinatong owners, lalo yung mga sa startup na mga business. Ganyan na may mga ganyang kwento. So yung iniisip natin na employee, hindi yayaman. Guys, it depends on the situation. Hindi lahat yan. Hindi yan general, di ba? Oo. Madalas ko nakikita yun eh. Ito ba mga, ano yun? Ano yung term na nababasa ko nung nakaraan? Ano yun? Mas okay ba mga muhan? Ano yung term? Yung, ano yun? Kesa mga, ano yung term na? Sorry. Yung mas okay ba na nangangamuhan ka o may sarili kang business? Kasi parang minimenos niya yung pagiging empleyado. Parang medyo, para sa akin yun wala namang masamang maging empleyado. Oo. Tsaka hindi pwedeng lahat tayo businessman. Oo, yun ang mahirap din. Grabe. Hindi pwede lahat. Sino kukuha ng empleyado kung di ba? So, ako, marami kasi sa social media, di ba? Na ganun yung, nila, yung parang gusto nilang maano sa tao. So, anong nangyayari ngayon? Parang napapansin ko, lahat ngayon naman ng tao gusto mag-business. Saka wag nilang maliitin ng mga employee. Yan nga yung bumubuhay din sa business, di ba? Lahat naman tayo may roles. Mahirap din ang maging employee, mahirap din ang maging owner. Lahat naman yan may trabahong ginagawa. Kaya everything is essential. May participation at saka may role sa ating bansa. Yun, tapos yun nga, pag nakaka-experience ng success, nagiging arrogante sa porket employee, kailangan mo ng matahin, di ba? Yun din ang problema sa na hindi nila alam yung mga totoong business owners, alam nila yung value ng kada tao na nandyan sa kanila. Oo, totoo yun. Lalo yung may mga kilala kami kasi ni Mrs. na may mga 500 employees. Alam mo yung napapansin ko, yung mga pinaka-successful na entrepreneurs, pag umabot sila sa ganong level, yung mga tao nila, 10 taon, 20 taon sa kanila. Wow. Iniisip ko, grabe, paano nyo po nahahawakan ng ganyang katagal? So, ibig sabihin lang, sobrang galing nila maghawak din ng employee, mag-asikaso ng employee para tumagal sa'yo ng 10 taon, 20 taon, di ba? So, every part of the business is essential. Hindi lang yung business owner. Tama. Yan lang medyo nai-imprint sa society ngayon sa social media. Yun yung gusto naming i-clear ni Ma'am Itchel. Na let's change the conversation din. Hindi lahat pwedeng businessman. Yun din, di ba? Tsaka hindi lahat ng tao pang business yung karakter niya. Yun. So, para sa akin, may kanya-kanyang karakter. Hindi porket magkapera ka, nag-business ka, yayaman ka na. Hindi totoo yun. Kahit pagtatrabahuan mo yun eh. So, para siya mahaba yung topic na yan pag pinag-usapan natin. Mahaba nga yan Pero okay nga okay nga na natin, na voice out natin to kasi ito naman talaga yung dahilan ba't tayo sumali rin ng kaya tayo gumagawa ng content. Parang lang yan Parang ako naman, sariling analogy ko, parang nature, 'di ba? May predator, may prey. Kung hindi balanse yung ecosystem, magkakaroon ng malaking disturbance. Yung economy, sabihin na natin, yun yung ecosystem. Kung walang mga workers, walang mga iba-ibang parte dyan, magkakaroon ng misbalance sa ekonomiya natin. So every part is essential. Everyone has their own ambag, kung masasabi natin, sa ekonomiya. Correct. Kaya hindi dapat tayo, porket tayo rin na mga negosyante, binabaliwan na natin yung mga iba-ibang job roles. Talaga, totoo yan. Tsaka, gusto ko talagang yung parang gusto kong sabihin na
hindi totoo na walang yumayaman sa pagiging empleyado. Kasi may mga kilala Oo. ko nga ang bonus nila 1 million, 2 million sa kumpanya. Sabihin mo bang hindi sila yumayaman? O, diba? Diba? So, yun kasi yung madalas nakikita ko sa social media na, ano na naman sinasabi nito? Kala ko, ganda-ganda ng sinasabi, biglang magsasabi ng ganito. May kilala akong ganito yung bonus nung ano sa amin 2 million, 3 million bonus pa lang, iba pa yung sahod niyang buwan-buwan. Sasabihin mo hindi sila yumayaman? Lalo Diba? sa no, sa IT field no, sa inyo Diba? no. Mataas ang sa inyo ang bigayan din sa inyo no. Sa pagiging IT, sa tingin ko, medyo mataas naman ang bigayan dyan So, pwede kong masabi na may mga kilala ko yumaman sa pagiging IT. Oh, 'di ba? Oh, di ba? Yung may mga kamag-anak din kasi ako sa IT field, tapos sila puro malalaking contracts talaga. So hindi lang talaga siya milyunan 'yan Tapos lang sila employee pero laki ng commission, grabe. Di ba? Pag Sa natatapos. commission, so sasabihin nila na, hindi, walang mangyayari sa'yo dyan pag empleyado ko. Tulog ka ba? Pero syempre, hindi ko naman sinasabi na, ang sa akin lang, parang may kanya-kanya tayong cards sa buhay natin na nakahain sa atin We have our own cards naman So kung ano yung meron sa'yo, opportunity, sa tingin ko may kanya-kanya naman tayong strength. So para sa akin, hindi ko minemenos yun na empleyado, hindi ka yayaman. Pagka nag-business ka, yayaman ka. Hindi naman lahat na nagbi-business yumayaman. Yung iba nga, Agree. mas lalong nababaon sa utang. Agree. Meron. So, para sa akin, dapat marunong tayong mag-analyze ng mga nakikita natin sa Facebook kung ano-anong mga motivational na hindi mag-business ka na kasi walang mangyayari sa'yo. Yung iba kasi, umalis agad sa pagiging empleyado tapos nagbi-business ka agad. Yun, Tapos hindi naman, parang siguro hindi calculated yung risk nila nung ginawa nila yon. So, syempre madidisappoint sila. Diba? Saka yun nga yung nagagawa rin ng social media ngayon, nape-pressure yung mga yung generation ngayon na akala nila pag nagnegosyo, ganun kadali. Lalo na yung issue ni diploma o diskarte, di ba? So, famous na yan So, though, marami nang napag-usapan Ikaw, ano sagot yan. mo doon, Ma'am Itchel? Sa totoo lang sa akin, para sa akin to kung pinag-aaral ka naman, bakit hindi ka mag-aaral? Di ba? Siguro kung walang nagpapaaral sa'yo, talagang kailangan mong gumawa ng diskarte. Para sa akin, kung pinag-aaral ka, mag-aaral ka. Kasi syempre, nagtatrabaho yung parents mo, pinagsisikapan nila yung pag-aaral mo para lang makatapos ka. Tapos, ayaw mo mag-aral? Gusto mo agad dumiskarte? Ano na nga yun parang ang swerte mo na nga pinag-aaral ka, di ba? Ang swerte mo na nga pinag-aaral ka. Tapos, sasabihin mo, hindi, gusto ko na agad dumiskarte. Para sa akin, importante na makatapos ka pa rin ng pag-aaral. Siguro kung gusto mong dumiskarte, isingit mo siguro habang nag-aaral ka. Kung sakaling gusto mong dumiskarte. Pero siguro, iba-iba naman kasi yung cards natin. Pwedeng mahirap ka, wala kang magulang, pwedeng maaga kang nawala ng parents, so wala nagpapaaral sa'yo. Yun yung path na tatahakin mo. Diskarte. Diskarte na yung tawag doon. So, parang mali kasi talaga na pinagsasabay yung pag i-compare yung diploma or diskarte. Kasi sa totoo lang, yung diploma, dun ka tinitrain Alam mo, para sa akin, ang diploma, yung pag-aaral, hindi siya more on grades. Ang tinuturo dun yung ano ba tawag dun? Yung matuto kang sumunod. Disiplina. Yun, disiplina. So, hindi porket nag-aaral ka, yung tipong, ano ba yan? Yung teacher ko gusto ganito ganyan. Kailangan mong sumunod. Oo. Hindi dahil para tumaas yung grades mo, kundi para magkaroon ka ng pagdating ng araw kung sakaling magtatrabaho ka, pwedeng sakaling may sarili kang business. Parang alam mo yung kailangan ko tong gawin. Kasi meron akong kailangan tapusin, meron akong goal. Yung disiplina, hindi talaga yung tipong kaya ka tinuturuan ng ABC para matuto ka. Hindi, para pag pinag-aral ka, matapos mo yung libro mo, natutunan mo magbasa ng libro. Hindi dahil kailangan mo lang tapusin yung libro. Parang nabubuksan mo yung mundo mo. So, disiplina talaga. Hindi man porkit pinagbasa ka ng libro, tataas na yung grades mo, di ba? Pero nagkaroon ka ng disiplina, masarap pala maglabasa ng libro. Yun. So, yun yung sa akin. Saka di ba may mga certain fields na hindi ka pwedeng di nakatapos. Paano yung mga doktor, engineer, gusto mo diskarte lang yan? Yun yung sagot hindi ko pwede na. yun. Oo, hindi pwede yun. Magpapagamot ka ba sa diskarte lang
ang dala-dala. Magpapahiwa ka ba dyan? Baka mamaya, katayin ka lang. Tama, tama, May tama. mga certain fields na kailangan talaga tapos ka ng pag-aaral. Merong iba naman madadaan mo sa diskarte, pero hindi mo ma-generalize yung diploma at diskarte Oo, na yan. hindi talaga. Pero pinaka-best, may diploma at may diskarte ka. Ayan, yan Kulang talaga yun ang eh. Kulang perfect. yung equation na yun eh. Yung Yeah, diploma, recipe na yun. diskarte na yun. Pinagugulo nyo lang yung utak ng Hindi, kabataan pero ang eh, galing no? kasi nung pagkakatanong ng diploma or diskarte, napahype niya yung topic na yun. Oh, Grabe yung galing nung nakaisip ng tanong na yun. Para sa akin, uy, ang bright nun ah. Isipin mo, alos lahat na ng tao, yun na yung tinapik. Di mo, pinag-uusapan pa natin ngayon. Ganon kalupit yung nakaisip ng tanong yun. Sabi ko, ang galing magpa-hype nung nakaisip nun ah. Ayos yun ah. Sa totoo lang, wala namang sense kung yung tanong niya. oo, wala Diba? naman. Hindi siya hindi siya tapos, hindi siya describe eh. Saka maraming Galing. case to case basis yan eh. Saan, Na-amaze na lang ako sa tanong, pero hindi ako yung parang nakipagtalo. Hindi, diskarte. Hindi, diploma. Hindi. Ang galing ng tanong. Napalawak yung mga tao. Di mo pinag-uusapan yung diploma o diskarte. Galing. Well, anyway, ang dami nating napag-usapan din kagad, no? 48 Oo minutes. nga. 48 minutes na ba? Oh, ang bilis Parang, natin. oo. Pero may napansin pala ako, yun sa mga sinasabi nilang dumidiskarte, tapos yung mga naging successful na businessman, o pag naging mo nang sila, pangalan nito, si Mark, ang tawag dito, yung sa Apple, pangalan nito. Si Steve Jobs? Oo, yung mga ganong klaseng tao. So, ako, ang isang napansin ko sa kanila na common. Kasi, di ba yung sa kanila, yung mga dropout sila, ganyan. So, actually, hindi naman porke dropout sila, magiging successful sila. Ang isang napansin ko, ang meron silang quality, stubbornness. Oo. Tigas ulo. Tigas ulo. Yung alam mo yun, yung, hindi ako papayag. Hindi ako papayag. So, parang kahit ang tagal-tagal na, ganun. Isipin mo nga, si KFC, matanda na siya. Oh, pwede mong sabihin na, ang tanda-tanda na nito, bakit ba gusto pa nito magtinda ng chicken? Kulit talaga nito. Nabasa ko rin yan mayroon ako nabasa niyan eh. Ang tingin kong, isa sa mga common sa kanila. Sa Hindi ko sinasabing maging matigas tayo. Oo, pero stubbornness in a positive way. Merong matigas na ulo na walang kadireksyon. Pero yung kanila, matigas ang ulo nila na they don't give up on their dreams. Kasi may nakikita sila eh. Ganun ang usual na, na direksyon ng mga taong may vision. Kasi sasabihin ng paligid sa kanila, makulit sila, matigas na ulo. They call them crazy. Oh, 'di ba? Yun nga yung Crazy. sa ad ng Apple. Crazy. Some people will call you crazy, pero deep inside may nakikita ka na kayang mong magawa at something na you can make happen. Kaya mo ginagawa yun kahit sabihin ng maraming tao sa'yo na tigilan mo na yan. Wala kang mangyayari sa'yo dyan. Oo, nakakapagod lang yan. Napagod mo lang yung sarili mo. Walang mangyayari dyan. Pero pag may vision ka, yun ang path na syempre, intuition yan eh. Yung vision natin, nanggagaling yan sa intuition natin eh. So try mo. Baka malay mo, 'di ba? Dahan-dahan naman yan eh. Pag lalo saka yung isa pang topic na about sa pursue your passions. Yun lang din yung isang bagay na tumanim sa akin recently kasi para kasing kapag pursue your passions, parang dinisregard na nila dun sa equation na yung passion, hindi natin nagagawa yun. I mean, hindi natin nakikreate yun. Sa akin naman, maaari mo siyang maging passion kapag nag-experiment ka, nagtatry ka ng new things. Kasi yung pag-determine ng society sa paligid natin ngayon ng passion is something na already alam mo na. Hindi, ang passion is something that we can also create. Kagaya nito, yung paggawa namin ng content ngayon, di ba? Doon, pag-eksperimento namin sa iba-ibang side ng content creation na somehow along the line na papansin na namin na parang nagiging passion na namin siya. So, kung kayo, wala kayong, kasi ba, may mga tao rin kasi na sinasabing wala silang passion. Passion is something that you can also create. Oo, We pwede. just want Tama. to let this message to you guys. Pero meron akong isang dun eh. Medyo kasi ako minsan sa idea eh. Inaano ko siya na hindi ko alam kung ano yung tawag doon eh. Kaso minsan ganun ako. Dinadissect mo siya. Oo. Sabi nila, pag may passion ka, magiging successful ka daw. Yun din. Oo. So, Actually, yung
si Steve Jobs din nagsabi nun, di ba? Oo. Chase your passion. Oo. Pero ang kaya ko yung dinugtong na you can also create your Well, passion. tama din naman yun, no? Yung Dugtong sa akin siya dun. naman, pag usapang passion, parang ano yan eh. Hindi naman lahat ng masipag eh, yumayaman eh. Ayun din. Oo. May ganyan din. So, pwedeng lahat naman tayo may passion eh. Pero, may kulang. Oo. Kasi, kailangan may skills ka eh. So, hindi pwedeng passion lang. Ay, passionate ako about, dapat maging successful ako. O magiging successful ako kasi passionate ako dito sa ginagawa ko. Hindi siya enough. Oo, yun. Isa lang siyang recipe. Isa sa recipe para magawa mo yung goal mo, makuha mo. Tama din naman yun. Kasi in reality, life will show you, yun nga yung sinabi rin ni Mike Tyson na you have a plan until you get punched in the face. Ayun. So, ganun ako minsan eh. Mga inaano ko yung mga passion. Kailangan ng passion. Pero actually maganda nga yan kasi dito tayo napapractice na talagang i-develop yung kung ano yung philosophy natin. Ito na yung mga filosofiya natin bilang individual. Nagulat nga ako haba ng usapan natin eh. Maganda nga to Makulit din ako mag-take ng mga ideas eh. Kasi yung dami ko nababasa na, di naman totoo yan. Totoo ba yun? Pag masipag ka daw, yayaman ka. Oo, pwede. Pero hindi lang ina pang sipag eh. Para yumaman ka. May skills ka ba? Hindi ko mamaliitin yung trabaho na pwedeng ang magsasaka sobrang sipag. Oo. Hindi ko minamalit ang trabaho ng magsasaka. Pero, ilan ang makikita mong mayaman na magsasaka? So, pero masipag sila. Mm. So, para sa akin, ano ba yung kulang? Yung kulang. So, ibig sabihin, recipe lang yung pagiging masipag para yumaman ka. It's just part of the equation pero hindi siya yung overall formula. Hindi. Ano ako hindi ko alam kung anong tawag sa akin eh. Gusto ko lagi yung may kinokontra ako. Hindi naman porke masipag ka, yayaman ka kagad eh. Hindi naman porke nag-content tayo na mag-content, yayaman tayo, di ba? Hindi ganun eh. Kailangan may kwenta yung content mo. Di ba? So, kailangan may silbi din yung mga pinagsasabi mo, di ba? Paano kung makikilala ka nila wala naman palang kwenta to. Diba? Yung mga sinasabi naman niya parang ano ba yun? Saan niya ba napulot yan? No? Yung tipong diba, minsan sisinungaling pa. So, yung mga ganon, so, hindi porkit nag-content tayo, kasi sabi, mag-content ka para lumakas business mo, mag-content ka para, hindi ko yung ginagawa natin Pero sa akin, recipe lang siya. So hindi, dapat natin kung ano yung magandang maibibigay sa'yo ng pagko-content yun yung gagamitin mong recipe. 'Di ba? Ayun, guys. So yun, 'di ba si Ma'am Itchel, tinuturuan na rin tayo ng iba-ibang perspective about sa buhay. Kung meron kayong mga ideas din na i-share, comment down lang kayo diyan para naman mapag-usapan natin. Saka kung meron kayong gustong kausapin natin, kung anong industry, ano yung mga katanungan nyo about sa business at iba-ibang topics na kaya nating i-discuss dito sa podcast or sa channel ko. Uy, thank you pala. Nagbababay na ba tayo? Hindi pa naman. Hindi pa naman. Pwede. Actually, 1 hour talaga dapat usually ang podcast. Para talaga sulit natin yung may 5 minutes pa. Ano ba gusto mo pang i-ano natin, ma'am? Hindi, wala Ilinaw naman. natin Tingin sa ko, mga... maganda naman yung conversation natin. Parang parang personal lang natin, mga paniniwala. Yun naman Saka yun talaga ngayon sa social media ngayon. Authentic tayo, genuine. Yun ngayon yung parang wave ngayon ng mga content creators Wala na yung masyadong bongga saka mga masyadong flashy. Kasi parang yung drive ngayon ng mga ng mga veteranong content creators, ang gumagana daw talaga ngayon is authenticity. Kagaya nung kay Diwata Pares, 'di ba? Hindi siya masyadong talagang genuine lang siya kung ano siya, yun yung pinakita niya. And then it resonates and a lot of people really feel her side. Kaya ngayon, yun, dun sa content creation, let's kung ano yung may share nyo, yung may share natin sa paligid. Kasi feeling ko, maganda din kasi yung pag-create ng content, tapos pag-share ng ideas. Alam mo kasi minsan hindi mo parang hindi mo na lang napapansin na may nabibigay ka palang spark or idea sa nakapanood sa'yo. Hindi mo lang talaga alam kasi hindi man nila agad sasabihin sa'yo na, uy, ang ganda nun pero minsan may magugulat ka na lang, uy, nakita ko yung content mo, ang galing totoo nga yun. Parang ganun. So, okay. Sabi niya, kahit hindi siya nag-comment, nakita niya, uy, ang galing nun sabi, parang may mga marireceive ka ng ganun. So, ibig sabihin, may nararating siya kahit konti pa lang yung pwedeng viewer mo.
Saka may So, makakarinig at makakarinig. Possibly happen na hindi naman talaga lahat a-agree. Pero at least marinig ka ng mga taong with same principle sa buhay. Kagaya ayan, natin, mga totoo. negosyante, di ba? Totoo. Kaya Totoo. tayo rin gumagawa ng content ng self-brand natin para Totoo. maging katiwa-tiwala rin tayo. If ever na kung ano man ang plano natin in the future sa buhay, mag-start tayo ng corporation or kung ano mang foundation na makakatulong, tayo rin mga negosyante rin kasi syempre tayo may mga malalaking ambag din sa society. At least alam nila kung ano yung pagkakakilanlan mo. Ito yung nagsasabi nung ganun. Yung ganda ng mensahe nito. Oo, ako yung sasabi na kung gusto mo ng pagbabago, Di ba? simulan mo sa sarili mo, di ba? Totoo yun naniniwala kasi kaya yun ang kasabihan ko dun Yung So, tipong gusto mo mabago yung buhay mo, baguhin mo yung sarili mo. Kahit pagtiklop lang ng kumot mo sa pagising mo, malaking bagay na pagbabago na yun So, kailangan sinisimulan mo talaga yun sa sarili. So, yun din. Yun. Maganda. Dami nating na-discuss. Ang dami natin na-discuss, diba? So, Sipin mo yun, bilis Bigla lang parang mag-1 hour na kami ni Ma'am Itchel. oo nga. So guys, kung gusto nyo rin makita yung content ni Ma'am Itchel, follow nyo lang po siya. Itchel Salazar on Facebook page. At syempre, yung Biens Amadeo, huwag niyong kalimutan. Biens Amadeo. Syempre, dito yan. Try nyo yung pizza para malaman nyo talaga. Diba? Masarap. Saka yung chicken and spaghetti. Ganun ako ka-confident na masarap po talaga. Okay. So na tayo, mag-closing na rin tayo ma'am kasi may Sige. kasama rin po yung aming mga tao. May mga kasama kami ditong classmates din namin. Baka gusto rin makipag-usap sa amin. Oo nga. Pero Sir Angelo or Angelo na lang ba? Angelo na lang pwede. Uy, salamat kasi Oy, thank you syempre rin. sa collab na to. Ayan. So, ang meaningful naman nung yung pinag-usapan natin So, para sa akin, medyo medyo maganda yung pakiramdam na may nakakausap ka na kaparehas ng paniniwala mo, yung prinsipyo mo, so yung mga gusto niyang gawin sa buhay, may goals, yun naman, yung mga ganon, masarap makahanap ng ganong kausap. Kasi, marami naman tayong kaibigan, di ba? Pero hindi lahat ng kaibigan natin ganun, kaparehas natin mag-isip. So kapag may nakikita ka kasi na kaparehas mong mag-isip, ang sarap ng makipag-usap. Oo. So, yun, nagpapasalamat ako sa'yo. And then, syempre, mga kasosyo dyan, diba? Diba? Mga kasosyo. Salamat sa inyo kasi, parang, hindi pala ako nag-iisa. Yun. Yun. So, lahat tayo magkakampi-kampi in time Hindi at pala tayo makakagawa ng mas malaking pagbabago. Basta simulan sa sarili muna. So, Tama yun. yan. Hanapin nyo rin yung community nyo. Yan, di ba? Opo. Tapos, Tama i-voice po yan. out nyo rin yung sarili nyo. I-try nyo gumawa ng content. And somehow in time, syempre, ma-attract mo yung mga tao na may same na paniniwala sa'yo. Kaya kung paano kami nabuo dun sa KMG, Kasosyo Malupit Group. So, solid KMCC Batch 1! Shout out KMCC Batch 1. Alright. So yun, closing na muna tayo, ma'am. Thank you so much for your time and thank you for inviting us here in Biens Amadeo. Salamat din Good evening po sa pagpapauna. lahat at have a good day. See you ulit sa susunod na episode. Bye! Bye!